Ave Maria Purisima. Bayan ng mahal na Ingkong, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang ika-6 na gabi ng marilag na misa pasasalamat alay sa ika-34 na taon ng pagkakatatag ng Apostolic Catholic Church. Sama-sama nating ipagbubunyi at ipinagpapasalamat ngayon ang mga biyayang idinulot sa atin ng mahal na Ingkong, ang walang mapaglagyang galak at pagmamahal na dala ay kapayapaan. Sa pagdiriwang natin ng marilag na gabing ito, nawa ipagkaloob sa atin ng mahal na Ingkong ang biyaya ng katatagan para sa ating pananampalataya na makapaghatid tayo ng galak pang-espiritual. Nang sa gayon, ay makapagbigay tayo ng halimbawa ng pagsunod, kaakibat ang paglilingkod sa ating kapwa. Papangyarihin nawa niya sa atin ang ating mga panalangin. Panalangin para sa mga nagdarahop, mga manlalayag sa karagatan, himpapawid at sa kalupaan, mga nasa banig ng karamdaman, mga walang masulingan, mga nalulumbay, lalo't higit ang panalangin ng ating simbahan, ang mga banal na proyekto na alay at handog para sa mga susunod na misyon. Magsitayo na po ang lahat at sa saliw ng ating koro, atin pong salubungin ang kinatawan ng Panginoon. Obispo Romulo Acebeda ng Order of the Missionaries of John Florentine. Bayan, halina, umawit sa buwan, irilag ng kaniyang ngalan. Ang langit at lupa, lahat ng lipi, luwalhating awit papuri. Ang labing tagapagtanggol, kalakas ay umusbong sumibol. Mga kaaway, mga lumaban, atid pari kapayapaan. Bayan, halina, umawit sa puon, irilag ng kaniyang ngalan. Ang langit at lupa, lahat ng lipi, luwalhating awit papuri. Kamti nawa ang iyong langit, kabutihan sa buhay isa-isip. Sa dakilang gawa, buwan at tala, para lang sa ating sanlilikha. Bayan, halina, umawit sa puon, irilag ng kaniyang ngalan. Ang langit at lupa, lahat ng lipi, luwalhating awit papuri. Ano pa't kami inalala, bugtong na anak pinadala. Karilagan mo'y karilagan niya, karilagan ng Santisima. Bayan, halina, umawit sa buwan, irilag ng kaniyang ngalan. Ang langit at lupa, lahat ng lipi, luwalhating awit papuri. Ang labing tagapagtanggol, kalakas ay umusbong sumibol. Mga kaaway, mga lumaban, hatid pari kapayapaan. Bayan, halina, umawit sa puon, irilag ng kaniyang ngalan. Ang
Luwalhating awit papuri, luwalhating awit papuri. Isang banal at pinagpalang gabi sa ating lahat. Tayo ay natitipon sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos sa Mangyawe, at ang pakikipagkaisa ng Diyos Espiritu Santo ng mahal na ingkong ay sumainyong lahat. At sumainyo Mga rin. kapatid, ang magkasamang tubig at asin na ito ay nagpapaalala sa atin nung tayo unang binyagan. Hilingin natin sa Panginoong Diyos nito'y kanyang pagpalain at panatilihin tayo maging tapat na mananampalataya sa Espiritu'y papabanal na ipinagkaloob sa atin. Panginoong Ama namin, ang iyong biyaya ng tubig at asin ay nagbibigay ng buhay at kasirawaan sa daigdig. Ito'y nag-aalis ng mga kasalanan at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hinihiling namin marapatin mong basbasan ang tubig at asin na ito upang magbigay ng kaligtasan sa amin sa araw na ito na ginawa mong sa iyo. Sariwan ng bukal ng tubig ng buhay mo sa amin at ingatan kami sa spirito at katawan at kami malito sa kasalanan at makapasok sa iyong kaharian upang tanggapin ang handog mong kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Si Kristo'y nagwagi, si Kristo'y naghari, si Kristo ang naguutos. Si Kristo'y nagwagi, si Kristo'y naghari, si Kristo ang naguutos. Luwalhatiin ng Diyos ang kaniyang bayan at bansa. Ang lahat ng inakal, luwalhatiin siya. Si Kristo'y nagwagi, si Kristo'y naghari, si Kristo ang naguutos. Si Kristo'y nagwagi, si Kristo'y naghari, si Kristo ang naguutos. Mga kapatid, halina't pagsisihan at aminin natin ang ating mga kasalanang nagawa laban sa ating sarili, sa ating kapwa at mga mahal sa buhay, at higit sa lahat, sa ating Panginoong Diyos, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Tayo pong lahat. Ako'y nangungumpisal, inaamin ko sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sala, at sa aking pinakamalaking sala. Kaya isinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. O Kristo, kaawaan mo kami. O Kristo, kaawaan mo kami. O
Panginoon, o Panginoon, kaawaan mo kami. Bayan ng Diyos, sama-sama nating luwalhatiin ang ating Panginoon. Luwalhati, luwalhati, luwalhati sa Diyos sa kitasan. 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 Asan lupa'y kabayapaan sa mga taong mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, inuluwalhati ka, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesus, tugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Luwalhati, luwalhati, luwalhati sa Diyos sa kitasan. Luwalhati, luwalhati, luwalhati sa Diyos sa kitasan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Luwalhati, luwalhati, luwalhati sa Diyos sa kitasan. Luwalhati, luwalhati, luwalhati sa Diyos sa kitasan. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng diwang banal, ang mahal na impong sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Panginoon naming manlilikha, Diyos ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap, kaming nagkakabuklod-buklod mong sambayanan sa pagkakatatag ng iyong simbahan ay lingapin at kalugdan. Ang lalo pang alab sa higit na ikalalaganap ng iyong paghahari, pasidiin mo nawang lalo ang walang mapaglayang kasiyahan sa aming puso. Ang masaganang misyon ng mahal na ingkong, ang Diyos Espiritu Santo,
sa dakilang ngalan ng iyong anak na si Jesus, sa pamamagitan na rin ng Birhen ng mga Birhen, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magalang po nating pakinggan ang pagpapahayag. Pagpapahayag mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makakita ang mga kababalaghang ginawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagkadating doon, ipinalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila, sila'y nabigyan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila. At tumanggap din sila ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wakas na pagpuri sa Kaniya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sa kalupaang nilalang, Galak sa pooy isigaw. ang lahat sa lupa ika'y sinasamba. Awit ng papuri, iyong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sang kalupaan nilalang, galak sa pooy isigaw. Naging tuyong lupa kahit iyong tubig.
Kaya naman tayo'y nagalak ng labis. Siya'y naghahari, may lakas ang bisig. Sangkalupaminalang galak sa po'y sigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal. Sa Diyos at sa'yo'y aking isasaysay. Ang kaniyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Iyamang ang daing ko'y kaniyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaminalang galak sa po'y sigaw. Sangkalupaminalang Galak sa po'y sigaw. Magsitayo na po ang lahat at atin pong parangalan ang mabuting balita. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama't ako'y mananahan. Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo.
Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Kahunting panahon na lang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na yaon na ako'y sumasa Ama, kayo'y sumasa akin, at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ay siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Mga magulang ko at mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Niluluwalhati ka namin, O Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat at matamang makinig sa humilya. Ave, Ave Maria Purissima, Ave Maria Purissima, Ave Maria Purissima, sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naway sa pamagitan ng mabuting balitang ating narinig ay pawiin ng Diyos ang ating mga kasalanan. Isang magandang gabi mga magulang at kapatid. Makibati naman yung katabi ng good evening. And we are now down to our sixth day of our Thanksgiving Mass. Isang pagdiriwang para ho sa dakilang anibersaryo ng pagkakatatag ng ating mahal na simbahan, ang nag-iisang Apostolic Catholic Church. Amen po. Palapakan natin ang ating mahal na simbahan. Ayaw niyo ba ng maingay? Ayaw. Siyempre, sino bang mga tao ang gusto ng maingay? Ang mga tao gustong malagay sa tahimik. Mga kapatid, ang ingay ho ay na-perceive or na-perceive ng tao through the sense of hearing sa tenga. Kaya ho, ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng atin hong katawan ay ang tenga, and one of the most important senses that we have is the sense of hearing. Sapagkat sa pamamagitan nito, nagkakaintindihan kayo ng kausap mo. Amen? But you know what mga kapatid? Yung atin hong tenga, kahit nasabihin mong kaya niyang mag-adapt ng malakas na boses, meron ho yung limit. There is a limit kung gaano kalakas yung kaya mong madinig. And when you say the measurement on the loudness ng isang bagay o ng kausap mo, you can actually measure that through decibels. Narinig ko na ho yun? Ayan, decibels. So, ang human ear po, no, yung mga tenga nyo, hindi ko lang alam yung iba kasi baka mas malakas yung kaya palang marinig. Pero yung human ear, we can hear the loudness of a sound from 0 to 130 decibels. Tandaan nyo ha, from 0 to 130 decibels. Ibig sabihin ho, pag lumagpas ng 130 o umabot ng 140 decibels, medyo kaya pa. Medyo kaya pang madinig. Bagaman kapag tumagal ng 10 minutes, 15 minutes, masakit na sa tenga. Yan, masakit na sa tenga. So ano ho ba? Gano'n ho ba kalakas yung tipong mga 130 decibels? Halimbawa, kayo ay nanonood ng pag-take off ng eroplano, tapos kayo ay malapit. Kaya nyo ba yun marinig, yung pag-take off ng eroplano, na pagkalakas-lakas for the long period of time? Masakit sa tenga. Tama ba yon? Masakit yun sa tenga. At mga kapatid, sabihin man natin na kaya nyong pakinggan more than 140, siguro after some time, ang eardrum nyo puputok. Ang ending niyan, kayo ay mabibingi. Pero syempre mga kapatid, yun ho ay pandinig ng tao. At alam nyo ba na ang pandinig ng tao ay meron pang mas higit. Alam nyo mga dolphin. Nakakita na kayo ng dolphin?
Baka hindi pa. O sa picture lang. Nakita niyo yung dolphin? O alam niyo ba ang dolphin, mga kapatid? Kung tayo umaabot ng 130 to 140 decibels ang kaya nating pakinggan, ang dolphin, kaya nilang makarinig ng at most more than 200 decibels. 250, 260, 270 decibels, kaya nilang pakinggan yan. Ibig sabihin, kapag kahit gaano kalayo o masyadong malayo, or malayong malayo, kaya pa rin lang marinig. Kasi yung kanilang mga tenga, very sensitive. Kaya lang pakinggan ng isang bagay kahit na malayo kasi adaptive sa kanilang environment. Mga kapatid, hindi ho tayo dolphin. Tayo ay mga tao. At syempre mga kapatid, ang pinakikinggan ho natin upang tayo ho ay makaintindi sa mga bagay-bagay ay kapwa din ho natin tao. At tayo ho, nakakapag-adapt na rin tayo sa ating mundo. Alam natin pag ang isang bagay, yung isang alaga natin, isang creature, minsan alam natin kung ano siya, depende sa kanyang sound. O kung ikaw ay nanay, tapos meron kang sanggol, alam mo ang anak mo, o ang iyak ng anak mo, kapag yan ay iyak na gutom. Tama ba yon? Alam mong iyak ng sanggol, pag yan ay may masakit, may pilay, kahit kayo alaga mong hayop alam mo yung aso mo, pag tumatahol, na gutom. Alam mo kapag may tumatahol yung aso mo, tapos may kailangan sa'yo. Tama ba yon? Pero alam niyo sa mundong to mga kapatid, may isang uri ng tinig na hindi lahat naririnig. Hindi lahat ng tao nakakarinig. May isang uri ng tinig na dapat napapakinggan ng lahat ng tao, ngunit hindi lahat ay kaya itong madinig. Maingay kasi. Ano kayang tinig yon? Yon ang tinig ng Diyos. Amen? Napapakinggan at naririnig niyo ba ang Diyos? Well, it actually depends on who you are, what you are, and what you do. Mga kapatid, hindi ho lahat ng tao ay kayang madinig ang tinig ng Diyos. Sapagkat may requirement. Bago mo marinig ang Diyos, dapat isa kang taong puno ng kabutihan. Dapat isa kang taong puno ng kabanalan. Higit sa lahat, dapat isa kang taong nais magkaroon ng higit at ibayong pananampalataya. Our gospel tonight, mga kapatid, is saying that the Lord Himself will pray. Sabi ng Diyos, dadalangin ako sa Ama at ipapadala sa inyong Espiritu, Espiritu ng katotohanan. Siya hindi matatanggap ng sanlibutan. And why do we think that the people around, the world, ang mga tao mismo, bakit kaya hindi kayang tanggapin ng Espiritu Santo? Bakit may mga tao na hindi matanggap ang Holy Spirit? Why is it that of all the people, bakit hindi kayang tanggapin at hindi kayang i-accept ng mundo, ng buong mundo, ang Espiritu Santo? You know what? You know the reason? It is simply because of one thing. People do not listen. Kaya mga kapatid, mahirap hong mapakinggan ang tinig ng Diyos. Mahirap pakinggan minsan ang tinig ng mahal na ingkong sapagkat ang mga tao, pinipili nilang huwag makinig. Because listening sometimes is a choice. Listening is actually something that we can move forward or we can move backward. Ako ba'y makikinig o hindi? There are factors in listening. Alam niyo sabi ni San Pablo sa mga taga-Roma, faith comes from hearing. Ang pananampalataya ho ay nagmumula sa saan? Pakikinig. Faith comes from hearing. Kaya ho, first step in establishing your faith is for you to listen to the Word of God. Tayo mga tao, minsan adaptive tayo Pinakikinggan natin minsan ang mga bagay na gusto lamang nating marinig. Tama ba yon?
Huh? Tayong mga tao, we tend to just listen to things that is in favor to us. Pag favorable sa'yo, ay Apo, ang ganda-ganda mo. Kinikilig yun, na? No? Apo, napakaganda mo, napakaganda ng boses mo, napakamapusyaw, napakamapusyaw ng mga mata mo, ang ganda-ganda mo tingnan. Ikaw naman bilang Apo, talaga ba? Salamat sa Diyos. Pero kapag sinabi na, alam mo Apo, kailangan mo baguhin ang bagay na ito. Ayan. Diyan na tayo medyo nagiging technical sa sarili natin eh. Nagkakaroon ka ng mga bagay na sabihin mong, ay parang hindi naman, kado ganyan. Marami ho tayong mga bagay na dinidefend simply because we don't want to listen. Tama ba yon? At mga kapatid, listening is something that should be done not just with your mind. Di ba ho ang senses ganito? Pag ikaw ho ay nakikinig, saan ho yan dumidiretso? Sa utak. Kasi pinaprocess ng isip natin eh. Ano ba yung narinig? Ano ho ba yung ating narinig? Pinaprocess ng utak natin. That is the noise coming from around. Yun ay ingay galing sa mundo na ating ginagalawan. Pero mga kapatid, yung tinig ng Diyos, kung ang inyong pong muka ay merong dalawang tenga, yung katabi mo kung may dalawang tenga. May dalawang tenga naman yan, ano? Para marinig mo yung kanan, para marinig mo yung kaliwa. Pero yun ho, mga kapatid, yung tenga na nakikita nyo ho dito sa magkabilang gilid ng inyong muka, ginagamit mo yan upang pakinggan ang mundo. Ngunit ano ang ginagamit mo upang pakinggan ng Diyos? Ano bang ginagamit mo upang pakinggan ng mahal na ingkong? Ang tenga ng iyong puso. Because hindi lang ho itong may pandinig. Higit sa lahat, maririnig mo ang Diyos kung gagamitin mo ang tenga nito. Amen? Kung gagamitin mo ang tenga nito. And if you read the Bible, if you listen to the Word of God, sa mga ganapan, pag naririnig mo ang mahal na ingkong, pag naririnig nyo ang mga kaparian, you have to listen not just with your mind, not just using your mind, but you have to listen using the ear inside your heart. Amen? Alam niyo mga kapatid, eto ho, yung ating isip, kayang ma-interpret ano yung narinig mo. Pero yung puso, hindi lang niya ini-interpret, ipinapaintindi pa niya sa'yo ang mga naririnig mo. And that's how you do it. Kaya nga mga kapatid, the first step in having a faith na masasabi ho nating very big, kung tayo ay magkakaroon ng isang pananampalataya na talagang masasabi mong malaking malaki, simulan mo sa pakikinig gamit ang iyong puso. Amen? And that's how you become a good listener. That's how you become a good, faithful servant. Alam niyo po, nung mga panahon na talagang, nung mga panahon ho na ang mga tao ay talagang nakikinig sa mga mensahe ng mahal na ingkong, hindi naman talaga maiiwasan na may mga apo na hindi makarating, di ba? May mga ganong bagay eh. May mga apo na masasabi nating because of work, because of something, hindi nakadalo ng ganapan. Ngayon, pag may mga apo na hindi nakadalo ng ganapan, magtatanong sa iyo, kahit yung Biyernes, Sabado na nating ganapan, o kaya on the ancient times, di ba, mga mensahe ng mahal na ingkong, tatanong ka ng apo nakatabi mo, tatanong ka ng apo na kaibigan mo, uy kapatid, nakapunta ka pala ng ganapan no nakaraang Biyernes, anong mensahe ng mahal na ingkong? Anong sagot nyo? Sagot ng iba, ganun pa din. Ganun pa din. Nagmensahe ang mahal na ingkong nung isang linggo, pumunta ka sa ganapan, hindi naka-attend yung apo kasi maraming ginawa. Nagtanong sa iyo kasi gusto rin niyang marinig yung mensahe ng Diyos. Ngayon, tinanong ka, ano mensahe ng ingkong? Ano sagot niyo? Ganun pa din. Sabi ko, ano yung ganun pa din? Hindi nyo ba naiintindihan at hindi ba natin naiintindihan na linggo-linggo may mensahe ang Diyos? Linggo-linggo may ipinapaintindi ang mahal na ingkong. Dangan nga lamang, ginagamit kasi natin sa ating pandinig, ine-interpret gamit lamang ito. Hindi gamit ang puso.
And most of the time, the messages of Beloved Ingkong, most of the time, meron pa nga imbes na nai-interpret ng maayos, na may misinterpret. Bakit? Hindi kasi nakinig. O, di ba may mga ganon? Oh, kaya ang tatanong at ang sasagot sa inyo, ganon pa din. Sabi daw ho sa kasabihan, bato-bato sa langit. Bato-bato daw sa langit ang tamaan sa pool. Tamaan sa pool. At mga kapatid, that is the first stage in becoming faithful to God. That is the first stage in becoming faithful to Mahal na Ingkong. And after that, the Holy Spirit will manifest in you. The Holy Spirit, after listening to Him, He will manifest in you. Gagamitin ka ng Diyos. Bakit? Sinimulan mong makinig eh. After listening, that is the time that you will be accepting Him. Di ba sabi nga ng Ebanghelyo, hindi nga siya tinatanggap ng mundo sapagkat siya hindi nakikita. Eh ngayon, kung uumpisahan mong makinig, doon mo siya mauumpisahang tanggapin. That is the time wherein you can accept the Holy Spirit, which dwells in you. Ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo, na dapat nga nananahan sa bawat isang tinatakan, sa bawat isa sa atin, sapagkat tayo ay lingkod ng Diyos. At you know what, mga magulang at kapatid, that's not the end. After mong makinig, after mong tanggapin, it is now your time to preach. Mga kapatid, as we celebrate the 34th founding anniversary of the Apostolic Catholic Church, the Church itself is the trumpet of spirit and truth. Ang simbahan, ang trumpeta ng espiritu at katotohanan. And when we define church, who is the church? Sino bang simbahan? Parang hindi kayo sigurado, ano? Tignan mo ulit yung nasa likod mo. Yan ang simbahan. Ikaw ang simbahan. Tayo ang simbahan. Mga kapatid, we have been in existence for 34 years now and going beyond. And what is being asked of you? Kayo ho yung nakarinig eh. Kayo ho yung nakaintindi. Tayo yung andi dito na nasa loob. Tayo ho yung mga unang binigyan ng mensahe. And what are you going to do with that message? Ang atas ng Diyos, ang atas ng Mahal na Ingkong, maging trumpeta papunta sa ibang tao. And how do you do that? How do you become a trumpet? By revealing Himself. By revealing who is God, the Holy Spirit. Alam niyo ho ba mga kapatid, na sa mundong ito, kung maingay ang mundo, maniwala ka sa hindi, isa ka sa dahilan kung bakit maingay ang mundo. Ang mga bibig natin ay ginawa. Ang mga bibig natin ay ibinigay ng Diyos, hindi para mangalat ang chismis. Oy, alam mo ba, may latest. Ano nga tawag doon? Ano nga daw tawag doon? Oy, Mare, may latest. Ano tawag doon? Oh, kala nyo, hindi nyo alam ha? Oh, sabi nila, Marites. Hindi ka ginawa ng Diyos para maging Marites. Hindi ka ginawa ng Diyos para maging Maricon. Alam niyo yung Maricon? Mare confirm. O akala nyo ha? Hindi ka ginawa ng Diyos upang ilabas, ilathala, ipahayag ang mga bagay na walang kabuluhan. Ikaw ay ginawa ng Diyos, nilikha ng Diyos, pinili ng Diyos upang ipahayag sino? Siya. Upang ipahayag kung ano ang kaganapan niya. You are the trumpet of His church. You are the church. Then you become the trumpet for the world. Mga kapatid, if you are going to read back on the gospel, or if you will be reading back, if you will read the Bible, ang pagiging trumpeta ho ay isang napakamakapangyarihang gawain. Nakakita na kayo ng trumpet, di ba? Have you seen a trumpet, mga kapatid?
Trumpeta. Di ba ang trumpet, iba-iba ho kasi ng ano yan. Iba-iba ho yan ng galaw at kilos. Or should I say, iba't iba ng sound. May trumpeta na para sa ceasefire. Tama? Oh, may trumpeta para sa sulong. Ano yun? Sulong? Sulong mga kapatid. Charge. Oh, may trumpeta para umatras. Iba-iba hong klase. Pero alam nyo, mga kapatid, ang trumpetang ipinagkaloob sa inyo ng mahal na ingkong ay ang trumpeta na makapagpahayag. Kaya itong mga bibig na ito, yan. Yung mga dila na ginagamit natin, hindi lang yung panlasa. Para ho yan maibigay sa ating kapwa yung mga bagay na nauna nating narinig. Do you remember the walls of Jericho? Alam niyo ho yung kwento doon sa walls of Jericho? Yung mga Israelita ho, pumunta doon sa Nayon, sa syudad. They marched around for several days. At alam niyo ho ba, paano ho napabagsak ng mga Israelita yung walls of Jericho? Alam niyo ho ba, simple lang ho ang kanilang ginawa. Pinatunog ang kanilang trompeta. Tututututututut. Pinatunog yung trompeta. At pagkatunog ng trompeta, boom! Bumagsak ang walls of Jericho. Kaya alam niyo mga kapatid, ang salita, makapangyarihan. Ang salita ng Diyos, na galing sa Kanya, makapangyarihan. Ibinigay sa iyo, then you should also be powerful. Amen? You should also be powerful, most importantly, in spreading the good news, sa pagpapahayag ng mabuting balita, sa pagpapahayag ng mga wika ng mahal na ingkong. Amen? Mga kapatid, 34 years and beyond, we are looking forward to having the 35th year, the 36th year, the 37th year. There's a challenge being asked of you. Sa mundong ito, huwag ka na magdagdag ng ingay. Dapat, hindi ikaw ang nagdadagdag ng ingay at hindi ikaw ang pinagmumulan ng ingay. Amen? At when we say ingay, yun ay mga sound na walang kabuluhan. Sana, hindi ingay ang dala mo sa mundo. Bagkus, ang dapat na dala mo ay ang salita ng Diyos. And through you, through us, through each and every one of us, we can readily say na ang Espiritu Santo matatanggap na ng mundo dahil nagsalita ako. Amen. That is a challenge for you. Challenge for me. Challenge for us. Challenge for every sealed servants. Mga kapatid, isang banal at pinagpalang gabi, happy 34th founding anniversary. Ave Maria Purissima, Sin pecado sa ngalan ng Diyos concebida. Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat at atin pong awitin ang ating pananampalataya.
lumikha kaysa sa pagkadiyos ng Ama. Nasa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat na dahil sa ating pawang mga tao. At dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanauhat sa langit. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Kay Maria ang Birhen at naging tao, ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato. Namatay at hindi libing, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumulog sa kanan ng Ama, may kapal. Paririto siya muli na may dakilang kapangyarihan, upang hukuman ng mga buhay at mga patay. Nakaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, Panginoon na nagbibigay buhay, na nanggaling sa Ama, na sinasamba at niluluwalhati, kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang simbang banal, Katolika at Apostolika, at sa isang biniyak sa ikapagpapatagan ng mga kasalanan, at hindi hintay kong muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay na walang hanggan. Sa ating pagdiriwang ng anibersaryo ng pagkakatatag ng ating simbahan, sama-sama nating idalangin sa Ama ang lahat ng mga panalangin. Kaakibat ng ating paglilingkod at pananampalataya, din ginawa ng Diyos ang lahat ng ating mga mithiin at adikain. Atin nawang makamit ang katuparan ng ating mga pangarap para sa ating sarili, sa ating pamilya at komunidad at pamayanan, higit sa lahat sa ating banal na simbahan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan.
Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at Para sa ingatan. buong Apostolic Catholic Church, sa ikalalago ng misyon sa bawat panig ng mundo, at para sa kalakasang pisikal at espiritual ng lahat ng mga kleriko, sa panguna ng ating Patriarka Juan Almario, sama-sama nating idalangin ang kanilang mabuting kalusugan, karunungan at pag-iingat laban sa masama, lalong-lalo na ang kasiyahang loob na mayroon sila. Nanaway sumidhi pang lalo ang kanilang paglilingkod sa iyo at sa iyong sambayanan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Para sa ating bansang Maharlika, sa pangunguna ng Pangulo ng Bansa, Ferdinand Marcos Jr., at ikalawang Pangulo, Sara Duterte, lalo panawan lang mapanatili ang kaayusan, katahimikan, kapayapaan, pagkakaisa ng bawat Pilipino at ang pagkakaisa ng bawat bansa sa mundo. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Para sa pamunuang laiko ng simbahan, mula sa mga opisyalis ng nasyonal, maging sa diocese mga parokya, mga toka ng lahat ng distrito, lalo panawang mag-alab ang kanilang katapatan sa paglilingkuran sa isa't isa, maging alulod nawa sila ng biyaya para sa iba, at bilang sambayanan ay matugunan nila ng lalo ang pangangailangan ng misyon ng simbahan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at Para sa ingatan. lahat ng mayroong sakit at malulubhang karamdaman, nangagugutom, naghihikahos, mga mayroong samot-saring problemang pinapasan, mga nalulumbay, pagalingin nawa silang lahat upang sila'y muling makapanumbalik sa paglilingkod sa iyo at sa kanilang kapwa, at sila'y maging kapakipakinabang sa kanilang mga mahal sa buhay. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami Para at sa lahat ingatan. ng mga namayapa na at nauna ng lumisan sa ating mundo, upang sila ay makapisa ng mga banal sa piling ng mahal na ingkong, at sa langit ay maging ating silang tagapamagitan para sa lalo'y kababanal ng lahat. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. At para sa ating mga personal at pansariling mga kahilingan, idulog natin ito sa ating Panginoon, sa ating pansumandaling katahimikan. Higit lalong kahilingan ng Apostolic Catholic Church, Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ama naming walang hanggan, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong sambayanan na ngayon iniaalay sa aming pagdiriwang ng anibersaryo ng pagkakatatag ng banal na simbahan. Kalugdan mo nawat ipagkaloob ang mga bagay na ito ay higit na makapagpabuti sa aming buhay. Sa bisa ng panalangin ni San Juan Florentino at Santa Maria Virginia at sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria na ngayon ang banal niyang papuri ay sama-sama naming winiwika. Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa pag-aaral. Amin mo, Diyos, at tanggapin handog sa iyo at nais ng pagkawadalisay yaring likha. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mula sa tigong ngayon'y ganap ng pinapay. Nabasbasan aking dapat
at pinialis na galing sa lupa't buwan ng aming paggawa maging tinapay na magdudulog sa amin ng buhay pa. Pag-iinit pagdangal ng Diyos, ngayon at magpakailanman. Puri ka, Panginoong Diyos, na lahat sa bawat sinabulihan, tinagap namin ang anak ni Alice, na galing sa buwan ng ubas at pinagpatuloy ng tao, upang mag-iinumin ang aming kaluluwa. Purihin at pagdangal ng Diyos, ngayon at magpakailanman. Sa'yo lahat binabalik. Buong puso at isip, sa'yo'y laging nananabik. Sa buhay ay hindi mawawaglit. Kunin mo, Diyos, at tanggapin. Handog sa'yo at hain. Ng pagkawadalisain yaring likha. Kunin mo, Diyos, at tanggapin. Kunin mo, Diyos, at tanggapin. Handog sa'yo at hain. Ng pagkawadalisain yaring likha. Kunin mo, Magsitayo na po ang lahat para sa banal na pag-iinsenso. Kunin mo, Diyos. Kunin mo, Diyos, at tanggapin. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kagagaling at buong simbahan niyang banal. O Diyos ng kasaganaan at kaunlaran, pinagmula ng lahat ng kalakasan, katagumpayan at kasiyahan, lalo na ang buhay ng buong kinapala. Tanggapin at pakabanalin itong mga handog ng iyong nagkakaisang bayan at marapating ipagkaloob para sa higit ni kababanal. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng mahal na ingkong, ang Diyos Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa rin, Diyos ang inyong mga puso at diwa. itinaas na natin Pasalamatan sa natin Panginoon. ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Tunay ngang marapat at matuwid na dakilain ka ng iyong mga hinirang ngayong ika-34 na taong pagkakatatag ng iyong simbahan, ay lalo panawang magkabuklod-buklod sa pag-ibig ang iyong nagkakaisang bayan. Sa napakayamang pananampalataya na kaloob mo, higit panawa naming maipalaganap ang iyong kaharian sa hindi mabilang na puso na nabubuhay sa buong daigdig. Lingapin mo, Ama, at pag-alabin ang apoy sa aming puso, maging makapangyarihang pamuksa nawa ang mga kaloob ng mahal na ingkong sa mga kasalanang naglalayo at sumisiphayo sa iyo. Kung paanong sa mahabang panahon ng paglalakbay ng ngayong Apostolic Catholic Church ay hindi na marilip ang bilang ng iyong pagpapala at pagtataguyod. Sa kabila ng aming pagkukulang at kalabisan, kami ay walang panghihinawa mong iniingatan ng iyong pag-irog at pagmamahal. Kaya kaisa ng mga anghel, mga banal na spiritu na ibinuhos sa amin dito sa lupa, para sa napakaringal at hindi nagmamaliw, ngayon ay isa ang sama-samang pagbubunyi sa iyo, Ama. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupunong langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpala ang
kaligtasan. Hosana sa kaitasan. Magsilhod na po ang lahat. Ikaw nga, O Ama, ay tunay na banal at karapat-dapat purihin ang tanang kinapala. Sapagkat sa pamamagitan ng anak mong Seso Kristong Panginoon namin at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ng mahal na ingkong, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang tigil ang pagtawag mo sa iyong bayan upang sa buong maghapon at magdamag ay may alay sa iyong pangalan ang isang malinis na handog. Kaya hinihiling namin, Ama, napakabanalin mo ang mga kaloob na ito, na sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, yayamang nakalan sa iyo upang maging katawan at dugo ng anak mong Seso Kristong Panginoon namin na siya nag-utos upang idaos namin ang banal na Eukaristiyang ito. Noong gabing pinagkalulu siya, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Pinaghati-hati niya iyon at ibinigay sa kanyang mga lagad na ang wika. Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Ibinigay yon sa kanyang mga lagad na ang wika. Tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Nasa inyo't sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon kong Hesukristo, Ikaw ang aming buhay, ilaw at kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo at sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo ay kumitahin, sa ibig ay inihain, bilang pagkain inuwi, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Kaya Ama, bilang pagunita sa nakaliligtas sa kamatayan ng iyong anak, sa kanyang maluwalhating muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit, samantalang hinihintay namin ang kanyang maligayang pagbabalik. Inialay namin sa iyo sa pasasalamat na ito, ang sakripisyong buhay at banal. Tunghayin mo sana mga alay ng apostolika at katolikang simbahan at kilalanin ang handog na matay upang maglubag ang iyong kalooban. Ipagkalo mo kami makikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapuspos ng Espiritu Santo ng mahal na ingkong at magkaisa ng katawan at diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog sa habang panahon upang mahabagin na ng pamana ng mga hinirang, kasama ni Santa Mariang Birheng, Ina ng Diyos, kasama ni San Juan Bautista, ng Amang San Jose, ng mga apostol at mga martir, kasama ni San Juan Florentino at Santa Maria Virginia, at lahat ng mga anghel at mga banal, lalong-lalo ng mga tatak ng bawat isa sa amin na yung tinawag at hinirang yayamang, nanal kaming lagi sa kanilang mga panalangin at tulong. Iniiling namin, Panginoon, na handog ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magdulot sana ng kapayapaan at kaligtasan sa buong sandaigdigan. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig anyong simbahan naglalakbay sa lupa, lalong-lalo na ang simbang tinatag ng mahal na ingkong, ang Apostolic Catholic Church, na kaysa't hindi hiwalay sa iisa. Banal, apostolika at katolikang simbahang tinatag ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang mga apostol. Pagpalayam at gabayan ng iyong abang lingkod, ang aming kasalukuyang Patriarka Juan Almario, ang aming Chancellor, Arsobispo Juan Norman,
ang kanyang Vice Chancellor, Arsobispo Juan Telesforo, ang lahat ng aming mga arsobispo, kaming mga obispo, katawang na obispo, kaparian at diakono, kasama rin ang mga diakonesa, Madre Tobisiada, at lahat ng kasapi ng iyong banal na kongregasyon at order, ang Order of the Missionaries of the Holy Spirit, ang Order of the Missionaries of John Florentine, at ang Congregation of St. Maria Virginia. At higit sa lahat, isinasamo namin sa iyo na kami patuloy ng pamagitan at ipanalangin na yung mga banal na lingkod. Ang aming una at dakilang patriarka, San Juan Florentino, ang aming ginagalang at pinakamamahal na matriarka at ina, Santa Maria Virginia, ngayon at sa darating pa mga panahon. Isinasamo rin naming pagpalain at gabayan ang iyong malaki at tapat na mga patriarka sa buong mundo. Kasama komunikal na patriarka ng Constantinopla, ang patriarka ng Roma, ang mga patriarka ng Jerusalem, Antioquia, Alexandria, Moscow, Gres ng Pilipinas na si Juan Almario. Kasama rin ng mga tunay kahit maliliit na patriarka o ama ng iba't ibang banal at may maka-apostolikang tradisyon. Ipagkaloob mo, Ama, ang hinihiling ng angkang ito na tinipon mo sa iyong mahal na harapan. Higit lalo ang mga sponsors ng misang ito. Kukupin mo ng buong awa ang lahat mong mga anak at mga mahal namin sa buhay, saan man sila naroroon. Ang aming mga kapatid na yumao at ang lahat ng mga namatay sa iyong grasya. Higit lalo ang mga bagong kasapi na itatala ngayon sa Lord Have Mercy, Cheerful Giver, at St. John Florentine Apostolates, at ang lahat ng mga nakatala na rito, na sa lahat ng misa ay panghabang panahon naming pinapanalangin, malugod mo sanang tanggapin sa iyong kaharian na kami magtatamasa ng sama-sama ng iyong walang hanggang kaluwalhatian. At kami, na marilosong lingkod, hindi man karapat dapat ay nagtitiwala sa iyo. Loobin mo kami makasama ng iyong mga banal at pinagpalang mga apostol at martir na sina San Pedro, Pablo Andres, sina San Santiago, Juan Tomas, Santiago II, Felipe Bartolome, Mateo Simon at Tadeo, gayon din sina San Lino, Cleto Clemente, Sixto Lorenzo, Esteban Matias, Crisostomo, Basilio, Cirilo, at Juan Florentino. Kasama rin sina Santa Mariang Birhen, ang Theotokos, ang ina ng Diyos, ganon din sina Santa Felicidad, Perpetua Agata, Agnes, Lucia Cecilia, Anastasia Maria Virginia, at lahat ng mga banal. Kami naway makapisa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan, nakadalas na isalat, kundi pakundangan na sinipagpupuno sa aming kakulangan at pagpapatawad sa aming kalabisan. Alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon, na pinagbubuhatan ng lahat ng mga biyaya. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, O Diyos, Amang makapangyarihan, Ikaw ay pinupurit pinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo ng mahalin kong, magpa sa walang hanggan. Bayan ng Diyos sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ng ating Panginoon, ay sama-sama nating awitin ang Ama namin.
kami ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan kalawang pagparito at pagpapahayag ng tagapagligtas naming Panginoong Yesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kaluwalhatian ngayon at ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay pinagkakaloob ko sa inyo. Tunghayan mo aming pag-ibig, pagsasakripisyo at pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong banal na kalooban. Kasama ng Diyos, Espiritu Santo, ang mahal na ingkong, nabubuhay ka at naghahari, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo Mga rin. kapatid, magbatian at magbigayan tayo ng tunay na kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan nitong maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan nitong maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan nitong mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, ang kapayapaan. Magsiluhod na po ang lahat. Mga magulang at kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang Panginoong Hesukristo. Ito siyang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapapalad na mangyayahang makibahagi sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Atin na pong dasalin ng panalangin bago igawad ang pangkalahatang pagpapatawad tayo pong lahat. Ikinalulungkot ko, O Diyos ko, at pinagsisiha ng buo kong puso ang mga pagkakasalang nagawa ko laban sa iyo, sa aking kapwa at sa aking sarili. Nagsisisi ako dahil sa naging marapat ako maparusahan sa impyerno at mawalay sa langit. Subalit higit sa lahat, ay nagsisisi ako sapagkat ako'y nagkasala sa iyo, Panginoon. Diyos na napakabuti at mawain at karapat-dapat na mahalin, at pinagtitikaan kong hindi na muling magkakasala at lalayuan ko na ang lahat ng pagkakataon na magtutulak sa akin sa kasalanan. Mahabag ka po sa akin, O Jesus ko, magsiyo ko ang lahat. O Diyos, sa manang awa, sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, ang aming Panginoong Kristo, pinag-isa mo mundo sa Kanya at sinugo mo ang Diyos Espiritu Santo, ang mahal na ingkong sa aming lahat, sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan, sa pamamagitan ng misteryo at sakramento ng simbahan. Nawa, Panginoon, patawarin mo at bigyan mo kami ng kapayapaan. At ako bilang konsagradong obispo ng Apostolic Catholic Church ay pinapatawad ko ang inyong mga kasalanan sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin Komunyong Espiritual. O Jesus na aming Panginoong, nasa banal na tinapay at alak, kami ay dumudulog sa banal mong komunyon mula sa piging na iyong pinabanal, sa dambana na iyong minarapat. Kami at ang aming mag-anak ay buong pusong nananalig sa iyo, lalo't winika mong ikaw ay naparito, upang kami ay bigyan mo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Wala man kami sa iyong altar, presensya mo ipabalungin sa aming kaluluwa, gamit itong aming komunyong espiritual. Nang sa gayon, Panginoon, kami ay patuloy na mabuo sa gitna ng pangamba at takot, sa karamdamang walang lunas at sa kamatayang tiyak, kung paano pa naming nais na ikaw ay paglingkuran ng lalo sa lahat. Punuan mo kami sa aming mga pagkukulang, turuan mo kami sa aming pagkakamali, sa aming kalabisan, panatagin mo kami at patawarin sa aming mga kasalanan. Nawa, Panginoon, itong banal na komunyong espiritual na aming tatanggapin mula sa iyong piging ng minarapat mong paring lingkod, bagamat wala kami sa iyong altar, ay magsilbi sana itong baluti sa aming katawang lupa at buhay espiritual. O Jesus na aming tagapagligtas, lingapin mo kami at ipagtanggol sa tiyak na kapahamakan. Kami ay dumudulog sa iyo. Amen. Kapatid na nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang mula sa kanilang mga tahanan, ospital at sa kung saan mas naroon, narito niyo tanggapin ang inyong komunyong espiritual. Amen. Katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo. Amen. Tanggapin mo yaring dasal ko, tunay na pagsinta ko sa'yo. Sa'yo. Pakinggan mo ang panalangin ko, tunay at totoo. Ang ating misa ay natong panalangin
Para sa mga intensyon ng ating mga mass sponsors sa araw na to, ang Diocese ng Our Lady of Guadalupe, Diocese of Our Lady of the Pillar, Diocese of Our Lady of Faith, at ang Diocese of Our Lady of Akita. Gayon din para sa mga panalangin, Thanksgiving Mass, good health, and personal intentions of Gloria, Mark, Aldrin, Annalyn, Joseph, and Tolentino sa Blood Family of USA, Apo Cardota, Apo Chris Santo, and Garay Family of Pangasinan, Apo Cornelia, Apo Rahab, and Family of Canada, for the enlightenment of Marcos Vincent Calo, Brenda Lynn Bauzon Perez, for the speedy recovery of Jovita Prudencio Elvira Bauzon, for the eternal repose of Lucia Alberto Milencio, Rolando Sonia Arturo Sr., Arturo Jr., Nestor Antonio Jesus Sergio Pedro Jr., Rufina Juanita Castora, Maria Salvacion Melencio David, George Herminia Ricardo Annalisa Yolanda, John John Mary Martin, Reynaldo Eduardo Anacleto, Elielmo Marina Baldomero Sr., Elena, Azineth Antonio Orlando Ehino Jr., Ehino Sr., Conchita Arsenio Dominador, Claro Edgar, RJ Odelon Dodon Palmento, at Violeta. Aling panalangin din ito para sa mga intensyon ni de Maria Luisa de la Cruz, sa mga panalangin ng de la Cruz family. Aling intensyon ni Reverend Deacon Restituto, OMHS, Pakinggan mo panalangin. aling panalangin pa rin ni Apo Erasto de Feliz, Thanksgiving Mass ng Melgar family, Apo Anaceto de Siena, aling panalangin at intensyon pa rin ni Apo Catherine de Padua, Apo Daniel de Padua, Safe Travel of Miguel and Aida Sede, for the intentions of DC Specialty Contractor, sa mga panalangin Apo Blanca de Malabar, and mga Wang family, Nick Estrella, Thanksgiving Mass, sa mga intensyon ni Emma de los Santos and family, Estebaria Eliza Bianca Claret and family, Japonesa Dorina de Malabar, and Claret family, and Wang family, Alay Alice Cruz, Alay ng Giray family, Alay panalangin ni Richard Cabonelas, Beltran family, Apo Francisco de Assis, sa mga panalangin ni Hasle Maria Jilin Flores, Serafines Nathaniel Sabulo, Apo Bernardo de Siena at Gomez family, for the intentions of Deacon Ezekiel de Siena and family, Alay ni Third Order Vivian and family of Japan, Alay ni Rowena de Dula and family. Ganon din ang misang ito ang panalangin ni Apo Vicente de Alexandria and family, aling panalangin ni Rowena de Dula, sa mga intensyon ni Asde Maria Marim Sestona, Apo Celia de Alexandria, Cairo Gentalania, sa mga panalangin ni Apo Maria Zenaida de Alexandria, at mga intensyon panalangin ng buong simbahan. Tanggapin mo yaring dasal ko, tunay na pagsinta ko sa'yo. Sa'yo, pakinggan mo ang panalangin ko, tunay at totoo sa'yo. Sa'yo aming ko.
Panginoon, hindi ko na madapunan. Wala ka rin ako'y sanguwat na alagat. Panginoon, kita lang aking kamalian. Katulad ng hinahangad kong yaman at patuloy kung kay puti mo nagawang mahalin muli kung kay puti mo sa kabila ng lahat napatawad mo pa rin ako. Magsilahod na po ang lahat. O dakila naming Parakleto na nagsilang sa simbahan na iyong mga hinirang. Pag-alabin mo kaming lagi sa iyong pag-ibig. Bayan mong tinatakan. Puspusin mo ng iyong kasiyahan at iba yung kabanalan. Simbahan ng Apostolic Catholic Church, gawin itong bukal ng mga natatanging mong biyaya at pagpapala. Nang kami manatiling iyong mga bagong nilikha. Sa buong sanlibutan, banal mong tatak ay igawad. Nang ang lahat ng bansa ay ipagbunika ng buong rilag at wagas. Sa iyong katotohanan at liwanag, maging aming hantungan, ang mga pangako ng Jesucristo. Na buhay na walang Sa hanggan. higit na ikalawalhati ng amang makapangyarihan, aming iko. Itong samadalangan ng iyong simbahan ngayon at magpakailanman. Amen. Lawalhati sa Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Kapara ng unang una, ngayon at magpakailanman at magpaso walang hanggan. Lawalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kapara ng unang una, ngayon at magpakailanman at magpaso walang hanggan. Tayong lahat, lawalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Amang Diyos, na laging tapat sa kanyang pangako at pagmamahal, nag-uumapaw ang aming pasasalamat sa pagkaing aming tinanggap. Mula sa hapag ng iyong anak na si Jesus, lalo pa nawang magpatatag at mapaigting itong mga sakramento sa mga gawaing banal na iyong naglalakbay sa lupa. Mas marami pa nawang anibersaryo ng iyong Apostolic Catholic Church, ang aming pagsasalu-saluhan sa pasasalamat. Loobin mong kaming lahat ay maging mga buhay na saksi at tulay sa iba para sa pangakong kaligtasan at buhay na walang hanggang ipinantubos sa amin. Sa ngalan ng iyong mga aliw na Parakleto, ang mahal na ingkong, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo'y magsiyoko at tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Ngayong natanggap niyo na si Kristo, 10 ang mga bunga at kaloob ng Espiritu Santo. Ipamuhay at ibahagi ito sa gawa ng inyong pananampalataya, upang sama-sama nating maipalaganap ang kanyang kaharian at paghahari sa ating puso at diwa. Hanggang bukas sa ating marilag na misa pasasalamat, makikita tayong muli dala ang mga bunga ng ating pagpapagal para sa ating Panginoon. At pagpalain kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Ang ating ika-6 na gabi ng marilag na misang pasasalamat ngayon ay naihain na. Pumayo tayo at tanggapin ang kapayapaang kaloob ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Kaya lumayo
lumayo at ipahayag naisin ng Panginoon. Pag-ibig ang diwa sa pusong nilikha, sa kapwa ipamalita. Kapiling niya sa atin, magtipon kayong buti. Pag-ibig isipin sa'yo at sa akin, tuloy ating magawin. Kaya lumayo at ipahayag naisin ng Panginoon. Pag-ibig ang diwa sa pusong nilikha, sa kapwa ipamalita. Dinggin itong dalangin, sa puso'y laging sumamin. Katapatan namin, payapa'y kamtin, si Kristo'y ating tanin. Kaya lumayo at ipahayag naisin ng Panginoon. Pag-ibig ang diwa sa pusong nilikha, sa kapwa'y pamalita. Kaya lumayo at Muli sa pangalan ng ipahayag Pagkalisan ng lahat, sa naisin ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God, mahal na yung bless us all. Happy founding anniversary, Apostolic Catholic Church. Palakpakan natin ang mahal.